malamang na totoo yun eh. Dapat malaman yun ni Kuya Nardo para di mas discrush yung bayaw ko. Teka, parang may sumusunod sa akin ha. May sumunggod mo na sa likuran ko. Sino? Ano? Nardo? Patay na si Apeng? Oo. Patay na yung nakababatang kapatid mo. Natagpuan ang bangkay niya malapit dito sa bahay natin. Tadtad ng saksak sa likod at ginilitan ng liig. Ay nako, pambihira talaga. Ay, kung nakita mo lang, manlulumo ka eh. Sinigurado talaga ng kriminal na mapapatay ang kapatid mo, Manang Deli. Totoo. Sino ba ang pumatay sa kanya? Yan ang iniimbestigahan ng mga pulis ngayon. Bert, ikaw ang kasama ng kapatid ko sa talyer. Totoo, Manang. Mula nang dumating ako sa bayang to at maging mekaniko ng talyer nyo, madalas ko nang katuwang sa mga trabaho roon si Ape. Pero tapos na kaming mag-inuman kagabi at iniwan na niya ako sa talyer nang mangyari ang pagpatay sa kanya. Wala naman akong alam na nakaaway ng kapatid ko. May alam ako, Deli. Nardo, Ipinagtanggol ako ni Aping na minsan na may nagtangkang manakit sa akin eh. Alam mo yan? si Magda? Oo. Ang hipag kong malaki ang galit sa akin dahil hindi ko pinagbigyan ng gusto niya. Nahati ako sa isang hektaryo ng lupa na kinatitirikan ng bahay natin. Siya. Natatandaan ko. Nung awatin ni Apeng si Magda sa pagsampal sa'yo, nagbanta ang babaeng yun. Tama, oo. Yun. Tandaan mo, Nardo. Pag hindi mo ko hinatian sa lupang minanan nyo ng yumaong asawa ko sa namayapa niyong mga magulang, magkakalintikan tayo. Magkakamatayan tayo! Malamang nadamay si Aping sa matinding galit sa akin ni Magda nung araw na yun. Dahil nakapisan sa atin ang kapatid mo, Deli. Ang hipag mo nga kaya ang pumatay o nagpapatay sa kapatid ko? Hindi ako ang pumatay o nagpapatay sa bayaw mo, Nardo. Aaminin mo nga ba, Magda? Kung may papatayin ako o ipapapatay, yun ay walang iba kung hindi ikaw. Ikaw ang lakas ng loob mo magsalita ng ganyan dahil nandito tayo sa harap ng bahay nyo. Gaya mo ang dapat mamatay, Nardo. Ha? Dahil sakim ka. Nang mamatay ang asawa ko, sinolo mo ang lupang minana nyo sa yumaan yung mga magulang. Dapat lang suluhin ko yun dahil patay na ang asawa mo na nag-iisang kapatid ko. Makasarili ka! Mapagsamantala! Ganit! Buwaya! Mamatay ka na sana! Bert! Ano, kumusta? Kumusta dito sa talyer, ha? Okay lang, Manong Nardo. Malapit ko nang matapos tong sasakyan na inumpisahan naming kumpunihin ni Apeng nung buhay pa siya. Ay, sakto lang naisipan mong dumayo dito sa lugar namin. Kung wala kang, oras na pumunta dito, nako, baka nangarag ako sa paghanap ng tauhan sa biglang pagkawala ng bayaw ko. Ako ang dapat magpasalamat sa inyo, Manong, dahil tinanggap mo akong tauhan. Kahit di mo ako lubos na kilala, pinagkakatiwalaan mo pa akong dito na tumira sa talyer mo. Ay, nako, ewan ko ba kung bakit parang magaan ang loob ko sa iyo nung una pa lang. Kaya parang pamilya na ang turing ko sa iyo, eh. Ha? Parang kamag-anak na rin ang turing ko sa pamilya nyo, Manong. Kaya ingat kayo kay Magda. Bert, Bago namatay si Apeng, naikwento niya sa akin na mortal na kaaway ng pamilya nyo ang hipag mo. oo, problema ko nga ang babaeng yun. Patay na ang asawa niya pero gusto pa niyang humati sa lupang naiwan ng aking mga magulang. Ba, hindi pwede yun, di ba? Ingat kayo sa kanya at sa pamilya niya, Manong. Baka isa-isahin ni Magda na iligpit ang buong pamilya nyo para mapasa kanya ang lupa nyo na inaagaw niya. Carlo, ingat kayo ng mama mo at ang nakababatang kapatid mong si Dindo. Ingat kami, Sol? Saan kami mag-iingat? May kaaway palang pamilya nyo. Si Mang Nardo na tiyuhin mo. Paano mo naman nalaman yan, Sol? Kaninang bago ako nagdilig ng halaman, narinig kong kausap ng mama mo si Mang Nardo.
Pinagbibintangan ng tiyuhin mo ang mama mo na may kinalaman sa pagkamatay ng bayaw niya. Huwag mong intindihin yun. Carlo, kasambahay lang ako ng pamilya niyo. Pero dahil sa kabaitan niyo sa pagtanggap sa akin, kahit dayo lang ako sa lugar na to, hindi ko kayo hahayaang mapahamak. Salamat naman kung ganon, Sol. Pag may nanggulo sa pamilya niyo, di ko kayo pababayaan. Bastos! Manyak! Sol? Ate Magda, Ba't ka sumigaw? kasi ate, bastos ang mamang to eh. Namumukhaan ko siya. Tauhan siya sa talyer ng ganid kong bayaw. Magda, Ate Magda, sobrang bastos ng mamang yan. Naku, napakamanyak! hoy! Ako ba ang tinatawag mo? Oo, ikaw. Kayo. Matanda na kayo, wala pa kayong pinagkatandaan. Kaya hinahabol namin kayo ng utol ko. Ano bang problema niyong magkapatid? At muntik pa akong nasagi ng motor na minamaneho ng kapatid mo. Nagsumbong ang kasambahay namin na bastos raw kayo. Hindi ako nang babastos. Anong hindi? Habang nagsasamsam raw si Sol kanina ng mga damit na sinampay, nakatitig kayo sa kanya. At parang hinuhubaran niyo siya sa tingin niyo habang nakangising nakatitig kayo sa dibdib at legs niya. Kung di ba naman kayong manyak? Humahanga lang ako sa ganda niya. Kasambahay niyo pala siya. At Sol pala ang pangalan niya. Binabalaan ko kayo. Walang matanda-matanda sa amin ang kapatid ko. Kahit may edad na kayo at inulit niyong manyakin ang kasambahay namin, malilintikan kayo sa amin. Ang yabang yun ang kapatid mo, ha? Bitiwan yung kwelyo ko, Leonardo! Gago ka, Carlo. Nagsumbong sa akin si Bert kaya hinarang ko motor mo. Bert? Oo, yung mekaniko sa talyer ko. Wala naman daw siyang ginagawa masama. Napatingin lang daw siya sa kasambayan niyo at pinagbanta mo na siya. Loko ka. Bitiwan niyo nga ako! Bitawan, ha? Bakit? Ha? Ano, papalag ka? Ha? Huwag mo ko irespeto kung gusto mo. Talagang di ko nire-respeto ang gaya niyong ganid sa lupa. Ah, talagang yun, ha? Huwag mong tinatarantado yung tauhan ko, ha? Ha? Huwag mong tinatarantado! Ba't niyo ako tinulak? O bakit? Ha? Nabuhay tuloy yung motor ko. Eh, ano ngayon, ha? Huwag kayong manulak! Ah, gano'n, ha? Gusto mo ingudgud ko yung mukha mo, ha? Gago ka! Ha? Oh, ano? Ha? Pinipilit niyo akong patulang kayo, ha? Oh, sige. Sige, huwag lang tayong magtulakan. Magbasagan tayo ng mukha. Sige. Tingnan ko kung hanggang saan ang tapang nyo. Hindi kita uro nga. Lulumpuin kitang gago ka! Ha? Kayo ang lulumpuhin ko! Ah, gano'n, oh, sige! Oh. Oh, ano nangyari, Carlo? Wala, Sol. Hinabol niyo raw ng kapatid mong si Dindo kanina yung mamang sinumbong ko sa mama niyo. Oo, inabutan namin siya ni Dindo. Pinagbantaan ko. Inaway niyo ng kapatid mo yung mama? Hindi. Eh, bakit may pasaka sa mukha? May kabarkada si Dindo na pinuntahan niya sa bayan kanina. Nagkahiwalay kami ng kapatid ko. Mag-isa akong nakamotor. Pagbanta ko sa tauhan niya, nagsapakan kami ng tiyo ko. Kung walang mga barangay tanod na umawat sa amin, baka nagkamatayan kami. Naku, dahil sa akin napasubo ka pa sa gulo. Parang kapamilya ka na namin. Kaya di ko pwedeng pabayaan na lang na bastusin ka ng kahit na sino. Salamat, Carlo, ha? Ulila na ako sa ama, Sol. Pero hindi ako magpapaargabyado kahit kanino. Magkamatayan na kung magkakamatayan. Ha? Barel? Oo, Mama. Bumili ako ng baril. Pang-proteksyon sa sarili ko at sa pamilya natin.
Pag-aralan yung mabuti ni Dindong paggamit niyan, Carlo. Madali na ho naming matututunang magkapatid ang paggamit nito, Mama. Dahil nagpaturo ako sa binilihan ko. Kaya lang, malamang magsuspecha ho ang bayaw nyo na bumili ako ng bakal. Bakit naman siya magsususpecha? Nakita ho kasi niyang galing ako dun sa gun store. Huwag mong intindihin ang ganid na yon. Alam ho niyang di tayo magpapargabyado sa pamilya nila. Mabuti nga matakot siya sa atin. Para mapilitan siyang ibigay sa ating mag-anak ang kaparte natin sa lupang kinamkam niya. Kung inaakala ng pamilya ni Magda na kaya nila ako sindakin, nagkakamali sila. Hanga naman ako sa inyo, Manong Nardo. Buo ang loob mo. Oo naman, hindi na sila pwede magkaroon ng baril, no? Kahit mas matipuno kaysa sa iyo yung katawan ni Carlo, nakipagsuntukan ka pa rin sa pamangkin mong yun. Oo. Kaedad lang yata ng anak mo yun na si Fred eh. Oo, hindi naman ako magpapadaig sa gagong si Carlo, no? Nakita ko ngang di ka naargabyado, kaya di na ako tumulong sa iyo. Kaya ko na may pagtanggol ang sarili ko at ang pamilya ko. Lalo pa pag yung mga ari-arian ang pinag-uusapan. Yan ang di ko nagawa, Manong. Ha? Oh, teka, bakit ka napailing, ha? May pag-aari rin sana akong lupa. Pero ang dapat na para sa akin, kinamkam ng iba. Ano? Kinamkam? Oo. Kaya may mga panahong parang gusto kong gumanti, Manong. At parang gusto kong pumatay. Carlo, Ha? Oh, bakit? may narinig akong putok. Parang galing dito sa likod bahay. Kami ni Dindo ang nagpaputok. Kayong magkapatid? Nagpa-practice kami ng pagbaril. Wala namang problema dahil sa lupa lang kami nagpapaputok. Para di kami makadisgrasya. Eh baka may ibang makarinig ng putok. Madali nang ikaila sa iba na kami ng utol ko ang may kagagawan noon. Hindi kaya makaabot ang putok sa pinakamalapit na bahay dito sa inyo? Ang tinitirahan ng tiyuhin namin ang pinakamalapit na bahay dito sa amin, Sol. Di naman mangangas ang pamilya nilang lumapit dito. Kasi nga, kaaway ng pamilya namin silang mag-anak. O sige Carlo, itutuloy ko ng ginagawa ko sa kusina. Parang may bumaril. Ang kapatid ko, biglang nabuwal. At bumubulwak ng dugo sa leeg. May bumaril sa kapatid ko. Dindo! Dindo! Ano, Nardo? May bumaril sa pamangkin mong si Dindo? Yun, Deli. Yun ang nabalita ni Fred. Ayos sa anak natin na puruan daw ang bunsong anak ni Magda at hindi na umabot sa ospital ng buhay. Eh, sino naman daw ang bumaril? Hindi raw nalaman, sabi ni Fred eh. Baka naman pagbintangan ni na Magda ang pamilya natin. Naku, malamang yun. Dahil tayo lang ang kaaway nila. Eh, wala naman tayong ginagawang masama sa kanila. Kahit silang pinaghihinalaan nating pumatay sa kapatid kong si Apeng. Oo, wala tayong kasalanan, Deli. Kaya wala tayong dapat na ikatakot. Chief, pamilya lang ng bayaw kong sinado ang may malaking motibo para pumatay sa anak ko. Inimbitahan na namin ang buong pamilya nila dito sa presinto dahil sa sumbong mo, Magda. Pero pinasinungalingan nila ang bintang mo sa kanila. Natural, hindi nila aaminin ang kasalanan nila. Wala sa kanila ang bumaril sa anak mo. Huwag niyo silang ipagtanggol. Di ko sila ipinagtatanggol. Bukod sa pag-iimbestiga sa kanila, idinaan namin sila sa paraffin test. At lumitaw na wala ni isa man sa pamilya ni Nanardo ang nagpaputok ng baril. Kung wala sa kanila ang kriminal, malamang nag-utos si Nardo ng ibang tao. Yan ang isa sa mga iniimbestigahan namin ng mga tauhan ko. At pag lumitaw na may kinalaman ng pamilya ng bayaw mong si Nardo sa pagkamatay ng bunsong anak mo, mananagot sila sa batas.
mong dumaan dito sa harap ng bahay namin. Ay, kung may iba lang ako madadaan na papunta sa bayan, hindi ako dadaan dito, Magda. Matapos mong ipapatay ang anak kong si Dindo. Ay. Ayusin mo yung sinasabi mo, ha? Wala akong nalalaman sa binibintang mong yan. Nardo, wag ka na magmaang-maangan pa! Aba? Walang ibang magtatangka ng masama sa pamilya namin kung hindi ikaw! Ano? Aminin mo! Ano? Ikaw ang nagpapatay sa bunsong anak ko! Ano ako? Ikaw ang utak ng krimen! Bert? Kanina pa kita pinagmamasdan, Sol. Ayan ka na naman. Ipagpatuloy mo lang ang paglalaba mo. Nakatitig ka na naman sa mga legs ko. Nakakademonyo kasi ang kaseksihan mo. Lalo pag ganyang nakashort ka ng maiksi. Pag nakita ka ng mga amo ko, baka malintikan ka. Ituloy mo lang ang paglalaba mo, Sol. Ang trabaho mo ang intindihin mo. At ako na ang bahala sa problema ko. At sa plano ko. Kalma ka lang, Carlo. Huwag mong isuntok ang kamay mo sa mesa at baka masugatan ka. Mama, kung nakita ko lang ho yung bumaril kay Dindo nang hanapin ko siya, hindi ko siya titirhan ng hininga. Kinumpronta ko na si Nardo. Hindi naman umamin ng bayaw niyo, di ba? Importante. Alam niyang siya ang pangunahing pinaghihinalaan nating nagpapatay sa kapatid mo. Gaganti ho ako, Mama. Carlo, Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko na igaganti ang pagkamatay ng utol ko. Fred, mag-iingat ka, ha? Hira na nga po ako lumabas sa bahay, Tay. Pamilya natin ang pinag-iinalaan ng Tia Magda mo na pumatay sa bunsong anak niya, kaya ingat. Alam ko po yan. Kaya hindi ako nakipaglibing kay Dindo nung ilibing siya. Kahit kasundo ko yung pinsang kong yun. Dapat lang tayong dumistansya sa pamilya ni na Magda. Lalo pa ikaw, nag-iisa kong anak na lalaki, ha? Inaantok na po ako, Tay. Sige. Magpahinga ka na, ha? Uubusin ko na lang ang laman nitong baso ko dito sa balkonahe, ha? Matutulog na rin ako. Sige na, anak. Papasok na po ako sa kwarto ko. Sige. Fred! Anak! Ano, Nardo? Pamilya ni na Magda ang pumatay sa anak mo? Sila at walang iba, Chief. Kaya sumugod ako dito sa presinto. Nung nakaraang linggo lang, pamilya mo ang pinagbibintangan ni Magda na pumatay sa anak niya. Na hindi naman niya napatunayan. Mapapatunayan mo ba ang bintang mo ngayon kay Magda? Oo, Chief. Wala yung magkaaway kaming mga mag-anak kundi yung pamilya nila. Paiimbestigahan ko ang pagkamatay ng anak mo. Madali mo, Chief. Baka ubusin na itong bang pamilya namin ng mga kaaway namin. Parang natutulog na si Fred sa kanyang kabaong, Deli. Ang hirap, ang sakit. Kawawa naman ang anak natin, Nardo. Oo, Demonyo talaga ang Magda na yun. demonyo talaga. Malamang siyang pumatay o nagpapatay kay Fred. Dahil lang sa paghahangad niya sa kalahati ng lupa natin, uubusin niya ang pamilya natin. Oo. Di ba ay makakaganti rin tayo sa kanila? Hindi ko mapapatawad si Magda sa pagpatay kay Fred. Ako rin. Pagkalibing sa anak natin, susugurin ko siya. Tapat lang. Pareho lang kaming sampid sa pamilya niyo, Nardo. Hindi ako natatakot kay Magda. Babae sa babae, kaming dalawa. Sampid laban sa sampid. Patay kung patay. hindi rin ako natatakot sa'yo, Deli! Magda, lumabas ka riyan sa bakuran niyo! Ikaw ang pumasok sa bakuran namin at nang makita mo ang hinahanap mo. Ikaw ang sumugod dito at naghahamon. Ikaw ang mag-umpisa ng gulat, tatapusin ko! Walang hiya ka! Ikaw ang walang hiya! Ang makitid ang utak, ang konsentidora, makasarili at sakim kaning gaya ng iyong asawa! Pumapanig ka kay Nardo kahit wala siya sa lugar
daldal! Pagbabayaran mo ang pagpatay sa anak ko! Hindi ako natatakot sa itak mo! Itak mo! Laban sa itak ko! Magtagaan na tayo! O sige, patayan tayo! Ano problema rito? Magda, ba't pareho kayo ng hipag mo na may hawak na itak? Chief, sinugod ako ng babaeng yan dito sa pamamahay ko at hinahamon niya ako ng patayan! Hayaan yung tapusin namin ang problema namin, Chief! Matira sa amin ng matibay! Sige, Denny! Magtagaan na tayo! Sige! Magsitigil kayo! Pag di kayo nagpaawat, pareho ko kayong dadamputin. Pareho ko kayong ikukulong. Mang Bert. Carlo. Anong ginagawa niyo rito sa malapit sa bahay namin? Wala. Anong wala? May binabala kayong masama, no? Hindi. Umamin kayo. Carlo, tama na! Ano ba awat na? Hoy! Magbalik ka! Duwag! Carlo, ano ba awat na? Bitiwan mo ako, Sol. Nakalayo na si Bert. Kung di mo ako inawat, hindi ko lang sisikmuraan ang gurang na yun. Gugulpihin ko siya. Lulumpuhin ko siya. Ano bang kasalanan niya? Nakita kong aali-aligid sa bahay namin eh. Ako ang puntirya ng Bert na yon. Okay lang sa'yo na kursanadahin ka ng gurang na yon? Hindi ah. Magpantasya na siya sa akin hanggang gusto niya. Mag-aaksa lang siya ng panahon. Kahit anong gawin ni Bert, hindi ako papatol sa kanya. Si Sol nga kaya ang target ng Bert na yon, Carlo? Ano ang gusto mong sabihin, Mama? Baka inutusan ni Nardo ang tauhan niya para magmanman sa atin. Pwede nga ho yun, Mama. Sa susunod, hulihin mo sa akto si Bert na gumagawa ng hindi maganda. Sige po. Pag nahuli natin siya sa aktong gumagawa ng hakbang laban sa atin, kakasuhan ko siya. Bert! Manong Nardo. Oh, Matumal ang customer ngayon dito sa talya. ganun ba? Ayos lang yan, ayos lang. Manong, Oh. buti na lang. Di ikaw ang nabaril ni Carlo. Naku, naniniwala ka rin na ang anak ni Magda ang bumaril sa amin ni Fred at nakamatay sa anak ko? Ha? Bumili ka mo siya ng baril, di ba? Oo. Yun ang tiniyak sa akin nung nagbenta sa kanya nung tanungin ko. Saka ang pamilya lang naman ni Carlo ang may malaking galit sa inyong mag-anak. Oo eh. Talagang sila lang ang pwede kong pagbintangan pumatay kay Fred. Di ko lang nakasuhan si Carlo dahil walang matibay na ebidensya laban sa kanya eh. Lumitaw sa paraffin test sa kanya na hindi siya nagpaputok ng baril nung araw na pinatay ang anak ko. Anong? Papayag ka bang magpaargabyado na lang sa pamilya ni Carlo? Ay nako, hindi Bert, hindi pwede. Kaya makinig ka ha. May papatrabaho sana ako sa iyo eh. Ano yun? Pwede mo ba akong iganti? Ha? Iganti mo kami mag-anak sa pamilya ni Magda. Ha? Iganti ko ang pamilya niyo? Oo. Babayaran kita para itumba mo si Carlo o si Magda. Bert, Hindi ako kriminal, Manang Deli. naiintindihan kita. Di ko kayang sundin ang utos ng asawa mo. Kaya nagtapat ako sa'yo. Hindi malalaman ni Nardo na nagsumbong ka sa akin. Baka sumama ang loob niya sa akin. Hindi naman siguro. At patalsikin niya ako sa trabaho. Hindi ka tatanggalin ni Nardo sa talyer dahil mahirap na siya makakuha ng gaya mong mahusay na mekaniko. Kaya Manang Deli, Ako na ang bahala, Bert. Kahit magalit sa'yo si Nardo, hindi ako papayag na tanggalin ka niya sa trabaho. Dahan-dahan ka lang anak sa pagmumotor. Mama, kailangan kong bilisan ng patakbo dahil mapapadaan tayo sa lupa ni Leonardo. Gabi na kasi anak at madilim pa. Kaya nga ho, mas dapat akong magmadali. Baka naman kasi sumemplang tayo anak. Ako na hong bahala. May bumaril yata sa atin anak.
Yan ho ang kinatatakutan ko, Mama. Baka may mga ambush sa atin. Parang galing sa lupa ni Nanardo ang putok! Carlo! Mama, may tama ako. Mama, ang kaliwang pa ako po. Makirot. Gagaling ka rin, anak, sabi ng doktor dito sa ospital. Matapos kang maoperahan, natanggal ng bala sa paa mo. Buti na lang ho, hindi ako napuruhan. Pero anak, At di kayo tinamaan ng bala ng ambushin tayo. may sinabi sa akin ng doktor, anak. Bakit kayo napapailing, Mama? Tinamaan daw ng balang buto sa kaliwang paa mo. Kaya matatagalan bago ka makalabas dito sa ospital. Ang laking perwisyo pala nang nagawa sa akin ni Tio Nardo. Carlo, anak, Ang bayaw niyo ho. At walang iba ang malamang na ng ambush o nagpa-ambush sa atin, Mama. yan din ang hinala ko. Hindi talaga titigil si Nardo hanggang hindi niya nauubos ang pamilya natin. Magbabayad yung bayaw niyo. Iyan ang sisiguruhin ko sa iyo, anak. Mama, Igaganti kita sa Tio Nardo mo. Lintik lang ang walang ganti. Oh, Nardo, masaya ka yata ngayon. Talagang masaya ako, Deli. Marami bang customer si Bert sa Talier? Sakto lang. May nabalitaan ako eh. Nasa ospital daw ang anak ni Magda. May sakit si Carlo? May bumaril daw sa kanya kagabi. Tinamaan sa paa, muntik na malumpo. Ayun pala ang dahilan, kaya natutuwa ka. Para nakaganti na tayo sa pamilya ni na Magda. Ikaw ba ang may kagagawan sa nangyari sa pamangkin mo? Oy, nako. Kung ako bumanat kay Carlo, hindi ko na yung bubuhayin. Dahil pinatay niya ang anak natin eh. Nardo, Sa nangyari sa pamilya nila, mag-ingat na tayo kay Magda. baka nga gumanti ang hipag mo sa nangyari sa anak niya. Mag-aandahan ko naman siya eh. At sisiguruhin ko, hindi ako madidihado pag nagtuos kami ni Magda. Ate Magda, Okay na, Sol. Pwede ka nang lumapit at tapos na ako magpaputok. umuwi ako kasi may mga gamot na kailangan bilhin para kay Carlo. Yan naman ang bilin ko sa'yo, di ba? Magbantay ka kay Carlo sa ospital. Pero pag may kailangan siya, pasabihan mo kaagad ako. Kaya naman daw niya ang sarili niya kahit iwan ko muna siya pansamantala. Ako na ang babalik sa ospital mamaya para magbantay sa anak ko. Tapos na ako magsanay. Ate Magda, Walang ibang dapat makaalam sa ginagawa kong pagsasanay sa baril. Ha, Sol? oo ate. Sosorpresahin ko ang may malaking atraso sa anak ko. Carlo, munti ka nang nabuwal. makirot ang kaliwang pa ako, Sol. Hayaan mong alalayan kita. Salamat. Maupo ka muna. Hindi ko makayang lumakad. Kasi nga kakalabas mo pa lang sa ospital. Kailangan kong makalakad agad. Para makaganti ako. Carlo, Hindi ako papayag na maging baldado at inutil, Sol. Pag nawalan ako ng silbi, lalong mamamayagpag ang pang-aapi sa amin ng mama ko ng sakim na kamag-anak namin. At di ko yun mapapayagan. Kaya huwag mo kong alalayan. baka mabuwal ka, Carlo. Kailangan kong makalakad agad para maresbakan ko yung tiyuhin ko. Lalong kumikirot ang kaliwang pa ako. Mabubuwal ako! Carlo! Sol? Anong problema mo? Wala po, Ate Magda. Nakita kong pumatak ang luha mo. Naawa lang ako kay Carlo.
Kahit pa ulit-ulit siya bumabagsak, patuloy pa rin siya nagsisikap makatayo at makalakad mag-isa. Dahil hindi ko pinalaking mahina ang anak ko. Sa katayuan niya, mahihirapan siyang gawin ang gusto niyang maghiganti. Hindi natin kayang pigilin ang galit na gustong umalpas sa dibdib ni Carlo. Pero ate, pag nagpilit si Carlo na makaganti sa tiyuhin niya, ang gagawin niya ay isang tiyak na pagpapakamatay. Bert. Tama na muna yan, ha? Pahinga ka na muna. Pahinga ka muna. Tapos ko lang magmerienda, Manong Nardo. Ay, hindi naman kita pinagmemerenda. Pinagpapahinga lang kita. Mabuti pa, iwan mo muna yung trabaho mo rito sa talyer, ha? May iutos ako sa'yo. Ha? Ready ka na ba? Ano po yun? Ibili mo ako ng baril. Baril? Gusto mo pa bang ulit-ulitin ko? Baril, totoo yun. Totoong narinig mo. Magandang klase ng bakal, ha? Para hindi ako magbintis. Para hindi ako pumalpak. Ha? Kailangan bang ako pang bumili ng gamit mo, Mano? Bah, kailangan. Para hindi ako pagdudahan ng kahit sino kapag may itinumba na ako. Ha? Mano? Nararamdaman ko, Bert. Palapit na ng palapit ang ultimatum ng pagtutuos namin ng pamilya ni Magda. Ha? Pagtutuos na sisiguruhin kong hindi ako maargabyado. Kesa ako ang maitumba. Ako ang magtutumba. Bert, Ha? Ikaw pala, Sol. Ginulat mo ako. sabi ko na nga ba, ikaw ang namataan ko rito sa labas ng gate na umaaligid sa bahay ni na Ate Magda. Si Carlo. Natutulog na sa kwarto niya. Nakita kong umalis si Magda. Di ko nga alam kung saan siya pupunta kahit gabi na. Pagkakataon ko nang pasukin si Carlo habang nag-iisa sa bahay nila. Sisingilin ko siya sa mga atraso niya sa akin. Teka lang, Bert. Huwag mo akong pigilan, Sol. Huwag na huwag. Kung ayaw mong madamay ka sa matinding galit ko sa pamilya de la Serna. Huwag kang kikilos ng masama, Nardo. Magda, Nakatutok sa'yo ang baril na hawak ko. hindi lang ikaw may armas. Kala mo, ha? Ano? Ano? Itinutok mo rin sa akin ang baril mo. Siyempre! Gusto mo ituto ko sa sarili ko? Sa lahat ng oras, pinag-aandaan ko pag-harap natin. Gaya nito. Kaya may kumaluskos lang kanina sa likod ko dito sa balkona eh. Hawak ko na agad ang paril ko. Sige, iputok mo, Nardo. Ikaw ang maunang magpaputok, Magda. Pagputok mo, sasabayan kita. Bubuwal ka. Sige, magputukan tayo. Isang maling kilos mo't sisiguruhin ko ikaw ang tutumba. Iputok mo! Ano? Nardo! Paano ka nakapasok, Deli? Anong ginagawa ninyo ni Magda? Hinihintay ko lang magpaputok ang asawa mo, Deli. At sisiguruhin kong bubulagta siya. Huwag, Magda! Nardo, huminahon kayo! Kailangan bang humantong sa patay ng agawan niyo sa lupa? Pinatay niya ang anak kong si Dindo. At muntik na niyang mapatay pa si Carlo. Hindi ako ang pumatay sa bunsong anak mo at hindi ko pinagtangka ng buhay ni Carlo. Tamaan man ako ng kidlat kung di ako nagsasabi ng totoo. Kayo ni Carlo ang pumatay sa anak ko si Fred at muntik na rin pumatay sa akin. O ano? Hindi namin pinatay ng anak ko si Fred mo. Hindi. At hindi ka namin pinagtangka ang patayin. Ganon? Mamatay na kami mag-ina kung nagsisinungaling ako. O di mamatay ka na! Kung wala sa inyong pumatay sa inyong mga kapamilya at nagtangka sa buhay ng bawat isa, di kayo dapat magpatayan. Eh, ito eh. Magkapamilya kayo. Ano? Parehong de la Serna ang inyong mga apelido. Wala akong pakialam. Huwag kayo mag-ubusan ng pamilya. Basta! Huwag kang umarang sa daraanan ko, Sol. Bert, hindi kita papayagang pumasok sa bahay ni na Ate Magda para patayin si Carlo. Sol, may usapan tayo. May kasunduan tayo. Pumayag ka sa plano ko. Oo, pumayag ako na maging kasabot mo sa plano mo laban sa pamilya de la Serna. Hinango kita sa maruming trabaho mo sa beer house. Binayaran kita. Nasilaw ako sa binayad mo sa akin at sa pangako mo sa akin ng maginhawang buhay pagkatapos matupad ang plano mo. Minahal kita. Minahal rin naman kita kahit papano. Kaya nakipagrelasyon ako sa iyo sa kabila ng agwat ng edad natin at sa kabila ng isa kang dating bilanggo. Kung totoong minahal mo ko, hindi
ikasisira sa kasunduan natin. Pero para patayin mong isang lalaking walang kalaban-laban at walang nagagawang kasalanan sa'yo, Mula si Carlos sa pamilya de la Serna, sa pamilyang labis kong kinapuotan. Huwag kang maawa sa kanya. hindi ako naaawa lang kay Carlo. Mahal ko siya. Ano? Mahal mo? Dahil sa kabutihan niya at pagmamalasakit sa akin, unti-unti siyang napalapit sa loob ko. Natutuhan ko siyang mahalin. Pagmamahal na higit sa naging pagtingin ko sa'yo. Kaya, pasensya na. Tinatapos ko na sa atin ang lahat. At sumisira na ako sa naging kasunduan natin. Hindi ako papayag! Kahit tutukan mo pa ako ng baril, hindi mababago ang desisyon ko. Kung di mo ako maintindihan, kung hindi mo ako mapatawad, unahin mo na akong patayin. Dahil hanggat humihinga ako, hindi ako papayag na makanti mo si Carlo. Bago mo siya mapatay, magdadaan ka muna sa ibabaw ng bangkay ko. Ano, Magda? Dating magkarelasyon sina Sol at Bert? Ganon ang ipinagtapat sa akin ng kasambahay ko, Deli. Kaya tinawagan agad kita. Nagsabuhatan pala sila para gatungan ang alitan ng pamilya natin. At magpatayan tayo dahil sa agawan sa lupa. Oo. Nagkunwari silang hindi magkakilala nung una para hindi sila mapagsospetsahan at para hindi masira ang kanilang masamang plano laban sa pamilya de la Serna. Salamat sa pagtatapat mo, Magda. At si Bert pala ang nagtangkang pumatay kay Carlo at kay Nardo. Ay, kailangan makauwi agad ako. Deli, Baka samantalahin ni Bert na nag-iisa si Nardo sa amin para mapatay ang asawa ko. Wala na sa taguan mo ang baril mo, Manong Nardo. Bert? Bago kita kinumpronta. Anong... Bago ko aminin sa iyo na ako ang pumatay kay Apeng, pati na sa anak mong si Fred at sa pamangkin mong si Dindo. Ha? Nakuha ko na nang di mo namamalayan ang bakal mo. Pero... Etong baril na to, ang magpapasabog sa utak mo sa isang maling kilos mo. Teka, pinatay mo ba ko? Ang anak ko si Fred at ang pamangkin ko si Dindo? Malas lang ni Apeng nang magkainuman kami sa talyer. Nalasing ako at nadulas ang dila ko. Naipaalam ko sa kanya ang plano kong pag-awayin at ubusin ang pamilya de la Serna para mapasa akin ang inyong lupa. Kung ganun ikaw palang pumatay kay Fred at Dindo at nagtangkang pumatay sa akin at maging kina Magda at Carlo, walang hiya ka! Kayong pamilya de la Serna ang walang hiya! Wala kami atraso sa'yo! Napalaki ng atraso sa akin ang pamilya nyo! Hindi ka namin kilala. Kilalang kilala ko ang ama mo! Dahil dugo niya ang nananalaytay sa aking mga ugat. Anak ka na ni Itay? Oo! Anak niya ako sa ibang babae. Anak niya ako sa labas. Isa rin akong de la Serna. Pero Hindi ako kinilala at pinabayaan ako ng ama mo. Matapos niyang mabuntis ang nanay ko, hindi niya kami sinuportahan. Kaya nagkasakit ang nanay ko at namatay sa hirap. Ako naman, naging palaboy hanggang malulong sa masamang bisyo. Nasubo sa gulo at nabilanggo. Pero Bert, makinig ka sa akin. Takot na hirap ang natikman ko sa loob. Binaboy ako ron ng mga kapwa ko preso. Paulit-ulit na binugbog. At maraming taon akong nagtiis sa malaimpyernong buhay bago ako nakalaya. Ang lahat ng yun dahil sa pagpapabaya ng ama mo. Kaya kahit namatay na siya, nagbalak akong makaganti. At makakaganti lang ako pag napag-away ko kayong mga legal na anak niya. At magkamatayan kayo o mapatay ko kayong lahat para sa akin mapunta ang mga ari-arian nyo. Hayop ka, napakasama mo, mapapatay kita! Ikaw ang totodasin ko! Ganon ha? Magda. Nardo, napatay ko si Bert. Hindi.
Nabuwal siya ng barilin ko at bumulwak ang dugo sa dibdib niya at hindi na gumagalaw. Humihinga pa siya. Nawala lang siya ng malay dahil sa tama ng bala. Malaki ang kasalanan niya sa atin. Ginatungan niya ang away natin para magkamatayan tayo at para maubos siyang pamilya natin nang wala siyang pananagutan sa batas. Tama ka. May kasalanan din si Bert. Pero may pagkakamali rin ako. Hindi ko dapat si Lolo't kinamkaman lupan dapat maghatian ng pamilya ko. At ang inyong pamilya, Magda. Nardo, Matapos mo ko iligtas sa tiyak na kamatayan, namulat ako sa aking pagkakamali. Pagkakamali na itutuwid ko. Para hindi na maulit na may maargabyado at gumante. Gaya ng pagkaapi na nagtulak magiganti kay Bert na kapatid ko sa labas. Hinintay ko lang na magkamalay ka bago kita iwan ng tuluyan, Bert. Sol, Bantay sarado ka na ng mga pulis dito sa ospital habang ginagamot ka. Paggaling mo, lilitisin ka na dahil sa mga kasalanan mo sa pamilya de la Serna. Kaya malamang, habang buhay ka nang mabibilanggo. Mga kapatid, kung ayaw nyo pong mabulok, patuloy pong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, at entertainment. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel, pati na rin sa podcast namin at sundan kami sa Facebook, sa Instagram, X, at TikTok sa @TrueNetworkPH. Bisitahin ang aming website, bagong-bago, sariwang-sariwa, truefm.ph. Kami ang 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid.